Sino po nakahanda na makinig sa umagang ito? Si Pastor Lucky, itinuro niya about provision, no? And I just want to dig more about provision. Hallelujah. So pag sinabi nating provision, pwede ba natin sabihin provision? Yan, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, hoy. Alam mo, isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit kayo nagpupunta ng simbahan is to hear principles, gospel of the Lord. Amen? So, huwag niyong sayangin ang iyong pagpunta. Sapagkat yan po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen? Pagkain ng ating espiritu para tayo po ay patuloy na lumakas sa ating spiritual life. Hallelujah. So, provision is an amount set aside to cover a probable but uncertain in timing or amount future economic obligation. Sa madaling salita, ang provision ay pantapal o pandagdag sa araw na ito ay kailanganin mo. Hello? Tayo, nung ginawa ng Diyos, inilagay niya po tayo rito sa lupa. Kompleto na po tayo. Hello? May katawan ka, may kaluluwa ka, may espiritu ka, may isipan ka, may mata ka, may tenga, may pang-amoy, may panlasa, may pakiramdam. Kompleto ka na. Amen. Pero habang lumalakad po tayo, may mga bagay tayong kakailanganin in the future. Hello? Na habang tayo ay lumalakad, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. And you know what? God is so good because He is prepared to give you His provision. Hello? So, yung provision, mga kapatid, para hindi tayo mawala. Provision is anticipation of future needs. God's provision, we anticipate that God will meet our future physical, emotional, and spiritual needs. Yung sa accounting, mga kapatid, ang provision, that is a fund, a set-aside fund to cover probable future expenses or losses. Kumbaga, standby fund po siya. Hello? Intindihin nyo ito mabuti, ha? Kaya yung sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first, what? The kingdom of God and His righteousness, and all these things, ano daw? Shall be added. Ano yung added doon? That is what we call provision. Hello? Bakit po added? Because nobody knows in the future kung ano ang pangangailangan niya sa kanyang dinaraanan. Hello? Si Rito nakakaalam ng pangangailangan niya bukas. Wala. Amen po ba? Hallelujah. Naiintindihan po ba ng lahat kung ano ang provision? Alam nyo, sa accounting ulit, after provision, okay, ang provision po, yan ay pinaplano na ng kumpanya. Lalagay sila ng certain amount. Halimbawa, itong 1 million, itatabi na natin yan. Para kapag ka
meron tayong mga bad debts o mga kukulangin later on para mag-balance tayo, may mapagkukunan tayo ng provision para mabalanse natin ang ating mga gastusin at pangangailangan. Amen? Kaya meron pong balance sheet na required, meron pong identification of asset and liabilities, may settlement. Amen? Nauunawaan po ba natin? Provision is very, very important. But, sabi nga po sa Romans chapter 14 verse 12, so then, sabi niya, each of us will give an account of ourselves to God. Ang bawat isa daw sa atin ay kinakailangan marunong po tayong mag-account ng ating mga sarili pagharap natin sa ating Diyos. Kaya po ang title natin sa umagang ito is Accountability is Next to Provision. Hello? The moment the provision is provided, you are accountable. Amen po ba? Why? Bakit? Kasi both requires stewardship and responsibility. Accountability. In a spiritual context, it's about being good steward of God-given resources. In accounting, accountable for the company's finance and obligation. Amen po ba? Katulad po ng parable of the talent. Binigyan ng 5, ng 3, ng 1. Amen? Lahat po tayo rito ay may provision ng Lord. Amen po ba? Bakit mo siya pinapalakpakan kanina? Because you felt the provision of the Lord for the whole week. Amen po ba? Sino rito ang nakaranas ng provision ng Lord? Amen! Nangangailangan ka ng pambayad ng kuryente, bigla na lang may darating na blessing. That is the provision of the Lord. Nangangailangan ka ng kagalingan along the way, God gave you healing. Hello! That is the provision of the Lord. But, sabi nga, as you receive the provision of the Lord, you are accountable. Amen po ba? So we only have 3 pointers for today. Lagi naman 3, no? Lord, bakit hindi isa lang? So unahin natin. Number 1, sabi niya, provision of resources are designated for a specific purpose. So sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So ano po ang purpose? Bakit ibinibigay yung provision? Mga kapatid, hindi po nagkataon na meron ka ng mga bagay na meron ka ngayon dahil lamang gusto ka ng Diyos pagpalain. God has given you that resources because He has a purpose for you to do. Hello? So dapat ikaw na tumatanggap ng resources na ito, tanungin mo sa sarili mo, saan ko gagamitin ito? Para lamang batugunan yung problema ko? Sabi niya rito, you will abound in every good work. So sabi po, in 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11, basahin po natin. Now, amen. Dahil sa bawat paggamit mo sa ibinigay ng Diyos sa iyo, laging may taong magpapasalamat sa Diyos.
I'll give you an example. Resources are to be kept for future needs. Boy having 5 loaves of bread and 2 fishes. Blessing niya yun eh. Baon niya yun. Hello? Pero anong ginawa niya? He shared it. Yung 5 loaves of bread and 2 fishes, that is the provision of the Lord to that boy. Sinusundan nila si Jesus. Baka sabi nung nanay at tatay niya, anak, baulin mo ito, baka kung saan kayo makarating. So God provided that provision, but that provision, instead na solohin niya at kainin niya doon sa gilid, He gave it to Jesus. And Jesus blessed it. And 5,000 men, amen po ba, nakakain doon sa 5 loaves and 2 fishes. At meron pa pong sumobra. Amen po ba? Balikan natin yung sinasabi uli doon sa verse kanina. Through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Bakit kaya konti ang nagpapasalamat sa Diyos ngayon? Baka lahat ng blessing na meron tayo, sinosolo natin. Hello? You are blessed to be a blessing. God has a purpose why He blessed you today. Minsan may inis ka pa kasi may namumulubi, kumakatok. Pero hindi mo alam na yung ibinigay mo, yung pala ay naging pondo niya para hindi siya saktan ng sindikato. Tama po ba? Hello? Or baka yun na lang yung moment na kailangan niya para siya'y makakain man lang. At nung siya'y nakakain, sasabihin niya sa kanyang salita, Lord, salamat po. Tama yung sabi ng salita ng Diyos. Through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ano po yung example ni Pastor Lucky last? Yung ram. Nakita niyo po, alam ba ni Abraham, alam ba ni Abraham na meron ng ram doon? Hindi niya pa alam. But because that is a standby blessing of the Lord, provision niya yon. Nung papatayin niya na yung anak niya, wag! Ipinakita sa kanya yung provision. Ano yung provision? Yung ram. Hallelujah. Ano pa? Yung tithes and offerings natin are to be kept, sabi niya sa Malakay 3:10, into the storehouse. Bakit? For future needs ng bawat isa. May namatay, saan kumuha? Sa pondo ng church. Pambili ng, ng corona, pang-abuloy. May nagkasakit, saan kukuha? Sa pondo ng church. Amen? And every time you give it to the members of the church, they say, thank you. Lord, thank you. Mabuti na lang, may natanggap kami. Salamat sa Lord. Amen? Akala nyo lang walang nangyayari when you share the provision. Alam mo, sabi mo, Lord, i-bless nyo naman ako. Nakita nyo yung cycle ng economy ng Lord? Ibe-bless ka niya, and then, ibe-bless mo rin ang simbahan by giving your 10% tithes. Yung simbahan naman, nagbibigay doon sa mga nangangailangan.
May mga benevolent po tayo. Alam niyo po ba na ang simbahan natin last month, nung nandito po ang grupo ng mga Taiwanese, mga pastors, yung pinupuntahan namin sa Taiwan, dumating po sila rito. There are about 29 delegates. They stayed here for 2 months. Ano pong ginawa ng mga simbahan? Naghati-hati po kami ng kanilang pagkain. Alam niyo kung magkano shinare ng simbahang ito? Magkano inabot nung una? 30,000? 30 lang ba? 35. Mga ganon. Mga 30. 30 to 35,000. Saan kinuha? Fund ng church. Pero sino na-bless? Yung mga kapatid natin sa Taiwan. Amen? And on February, we are again invited to be there for 1 week. Sila naman ang sasagot sa amin. At sa inyo, kung sino yung mga gustong pumunta roon, because monthly they invite all throughout the year. Nakita niyo po? And dumating na naman po sila ngayong November. 20 delegates. So ang required ngayon is we need to give 20,000. Our church will going to shoulder 20,000. Nakaka-10 na tayo. Bukas, ilalabas namin sila. Pakakainin namin sila sa Max. Nakita niyo po? We are blessed to be a blessing. Sabihin mo sa katabi mo, binless ka ba ng Lord? Hindi lang para sa iyo yan. I-share mo. Sabihin mo, i-share mo. Para ang tao magpapasalamat din sa Diyos. Nakita nyo? Andito pala yung accountant natin, pambira. Kailan kayo dumating? Kagabi lang, so napuyat. Ito, mga galing kay Korea, Asa sila, Del? Andun pa? May tour. Hindi ba tour lang? Hallelujah. Ano pa? Si Joseph the Dreamer. Ano nangyari? God has given him, God provided him to interpret dreams. Anong ginawa niya? Ginamit niya po ito to interpret the dream of Pharaoh. 7 taon daw na tagtuyot at 7 taon na pagpapala. So anong ginawa ni Joseph? Shinare niya po yung wisdom na yon. Nag-ipon sila ng 7 taon para sa 7 taon na tagtuyot, may magamit po sila. Hindi po sila nagutom ng 7 taon, maging ang kanyang pamilya ay kanyang naligtas, maging ang sambayanan niya naligtas, ang buong Ehipto naligtas, nakilala pa po sila. Kasi lahat ng bansa na nagugutom sa kanila na kumukuha ng pagkain. Nakita niyo po, that is the provision of the Lord. Kapag ka nag-provide ang Lord, huwag mong isipin na para sa iyo lang yan. Hello? Ay, nag-provide si Lord. Thank you. Yes, salamat sa Lord. Pero you have to think and ask the Lord, Lord, sino kaya ang i-bless ko at nangangailangan ngayon? Amen. May natututunan. So, ito, pakinggan mo, accountant, 2 accountant natin, mga CPA po ito. Tama ba yung sinasabi ko? Provision is an amount set aside to cover a probable but uncertain in timing or amount future economic obligation. Tama? Na ang pag sinabi mong provision, ito ay standby na amount para pag kami mga bad debts later on, ay doon mo kukunin. Tama po ba ako, accountant?
Sabi ko sa inyo, ang prinsipyo ng Panginoon, maging dito, mapag-aaralan natin lahat ng kurso. Amen. Hallelujah. So, in Genesis chapter 12, verse 2 to 3, ano sabi niya rito? I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. God provided for you to be a blessing to others. Amen. Sino naniniwala doon? Sabi mo sa sarili mo, mula ngayon, lahat ng pagpapala mo, Panginoon, ay ibabahagi ko rin sa iba. Amen. Number 2, upon receiving provision, trust and integrity must be maintained. Sabi ng Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ano ang ginawa mo sa provision ng Lord sa iyo? Sinarili mo ba o ibinahagi? Sinabi ko na nga kanina, pinagpapala ang mga marunong magpahalaga sa maliit at sila'y bibigyan pa ng mas malaki. So how to maintain being truthful and man with integrity? Number 1, sabi niya, recognize the source. Practice thankfulness. Yung ginawa natin kanina. Saan galing ang pagpapala ng Diyos? Sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng tinatanggap po natin, hindi yan galing sa lakas mo, hindi yan galing sa galing mo. God provided it because that is the standby provision of the Lord to you. And that is your need during that moment in time. So you need to recognize Him. So practice thankfulness. Kaya po natin siya pinalakpakan kanina. Amen po ba? Bakit po ganon? Sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, nag-e-expect po yan ng balik. Do you remember in Luke chapter 17? Yung 10 ketongin, yung 10 may ketong, nakita nila si Jesus, paparating, naglalakad si Jesus, sumigaw po sila, Jesus, pagalingin mo naman kami! Ano nangyari doon sa 10 ketongin? Gumaling. Amen po ba? Pero, ilan ang nagpasalamat at bumalik kay Jesus? Isa. Anong sabi ni Jesus? Di ba't 10 yung pinagaling ko? Bakit isa lang ang bumalik? God is expecting us to give thanks to Him. Ang dami-dami po nating mga blessings all throughout the week. Pero nasan yung iba? Tulog. Nasan yung iba? Ine-enjoy kung anong meron sila. Ilan ang pumunta rito? Kakaunti. Nakakalungkot po ang katotohanan. True to life story po yan ng mga tao. Amen? Ang dami po nating ipagpapasalamat. Sabi nung kanta, too many to thankful, too much to be thankful for. Sino rito ang may provision si Lord uli sa kanya itong linggong to? Amen. Hindi mo alam madidisgrasya ka na lang But God provided protection to you. Hindi mo alam, magkakasakit ka na, but God provided healing to you. Amen?
Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pamasahe mo. Pero God provided things for you. Pagkain mo, nagugutom ka na, nakalimutan mo, Christmas party pala. Everything is provision from the Lord. And too much to be thankful for. Kaya palakpakan mo lang siya ng 30 seconds, ayaw mo. Papalakpakan mo lang siya ng 30 seconds, tamad ka pa. Pero along the way, habang nangangailangan ka, ang Lord nandun na in the future. Ikaw nandito pa lang, hindi mo pa na-encounter ang problema, ang Diyos nakahanda na sa'yo. At kapag dumating ka doon sa problema mo, at meron kang ipapanangaling pangangailangan mo, sabi ng Diyos dito, anak, matagal na ako nakahanda. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Hallelujah. Ano pa? Practice responsible stewardship. Ano po paano mag-practice ng responsible stewardship? You disclose everything. You review everything. You record everything. That is why we have testimony time every Wednesday. Amen? Hindi mo kinakalimutan ang lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo. Magmula sa maliit sa malaki. Kaya meron po tayo, dinidisclose mo po lahat. Nire-review mo lahat. Nire-record mo lahat. At isinisiwalat mo sa lahat ng tao ang ginawa ng Diyos sa iyo. Amen? So maintain honesty and transparency in all dealings. Hindi po ito confidential fund. Okay? Ang provision, nandun na po yung amount from the very start. Amen po ba? In accounting, nandun na lahat yun. For future needs. Doon sa parable of the 10 talents, di ba may binigyang isa? Anong ginawa nung binigyan ng isa? Imbes na magpasalamat, imbes na patubuin, anong ginawa? Inihukay, tinabunan. Konti na nga lang yung tinanggap mong provision. Natakot ka pa. Hello, sino rito o may mga konting natatanggap na provision? Ayaw ng Lord na matakot ka. Ang gusto ng Lord, may kikonti yan, gamitin mo. Saan ka mag-i-invest? Ano sabi ng salita ng Diyos? Saan ka mag-i-invest? Sa langit. Maski gaano kaunti yung provision na natanggap mo, mag-tithes ka pa rin. Sabi mo nga sa katabi mo, nagta-tithes ka ba? Wala na yan sa New Testament. Napakinggan ko sa isang pastor. Uy, dito doon ka. Eh sabi ko nga sa inyo, ang Pilipinas po ba may tax o wala? Meron eh. Bakit? Kasi kailangan. Pag wala kang tax, pag hindi ka nagtatax, huwag mong gamitin ang national road. Huwag kang mag-e-enroll sa public school. Huwag kang pumasok sa public hospital. Kasi lahat ng taxes natin, doon po yan napupunta. Amen. Kaya kapag hindi ka nagtatights, huwag kang humingi ng kagalingan. Huwag kang humingi ng provision. Wala kang karapatan. No kay. Hello? Pero kung nagbabayad ka ng tax, karapatan mo yon, provision mo, hingin mo. Hello? Pwede kang mag-claim ng iyong provision. Tandaan po ninyo, ang provision is standby amount. Nandyan na siya in the future. Kaya ang laging sinasabi ng Panginoon, do not fear,
Do not be afraid. Why? Because everything that you need along the way is already been ready. Ipo-provide na lang. Gets nyo? Pagtitiwala ka sa bangko, hindi, ba't ako dyan mag-i-invest? Dito ako sa bangko ko. Ano nangyari sa bangko ni Pastor Lucky? Nag-garnish. Bigla na, wala ubus. Amen? Yung Bangko Filipino nung araw, bangko yung nanay ko doon. Hinold up, wala Saan ka dapat mag-invest? You invest in the Lord. The best investment is 10% tithes. Why? Ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. What is in the kingdom of God? Ano daw unahin mo? Seek. Sabi niya the kingdom of God. Anong meron sa kingdom of God? Ang meron sa kingdom of God is the will of God. His laws. Ang kanyang mga batas. Pag sinunod mo ang batas ng isang kaharian, ang tawag doon righteousness. Para maklaim mo yung provision. Pwede pa pakilagay mo Matthew 6:33. Ayan, tingnan mo. Anong nauna? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this, plural yung this niya. Amen. Ibig sabihin, marami tayong pangangailangan. Things shall be added to you. Nauna po ba yung added? Sa seek? Bago mo maklaim yung provision ng Lord, kinakailangan meron ka munang seeking. Sa Tagalog, unahin, hanapin. Amen po ba? Ano daw? Kaharian ng Diyos. Anong meron sa kaharian ng Diyos? Kalooban ng Diyos. Pag sinabi mong kalooban ng Diyos, nandoon sa kaharian ng Diyos ang kanyang mga batas. Ang tithes and offering, batas o hindi? Kalooban ng Diyos yan. Utos niya yan Amen. And His righteousness. Kapag habang sinusunod mo ito, pagdating ng pangangailangan mo, pwede kang mag-claim. Gets nyo? Bakit hirap na hirap ka? Hindi ka nag-seeking Hindi mo inunang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya ikaw, struggle ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng blessing. Pero kung ikaw ay nakapagtanim na at sumunod ka, righteousness ang tawag doon, automatic, the provision is always ready to provide for you. Nagets nyo yung principle? I am telling this, mga kapatid, because we experience it. At nakita namin talagang totoo ang salita ng Diyos. The more na inuuna mo sarili mo, sabi niya nga, sa prinsipyo ng Panginoon, the more na natatakot ka sa buhay mo, mawawalan ka pa nito. Amen? Pero the more na binibigay mo ang buhay mo sa Diyos, siyang bahala sa iyo. Amen? Ayaw mo sundin, matigas ang ulo mo, okay. Ang Diyos walang magagawa because we are kings in our own life. That's your will, it's okay. Pero huwag kang iiyak-iyak sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, sa isang araw, ako naman ang tatawa sa inyo. Sinabi niya yun, salita ng Diyos. Amen! Tandaan natin, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Provisions are to be kept intact. Sometimes we only desire provision, but we don't want responsibility. Sabi nga po natin, we want oil, but we don't want to be crushed to become oil. Alam nyo, ang oil bago lumabas, durug na durug yan. Minsan, ang gusto lang natin yung langis na Ayaw naman nating magpadurog sa Panginoon. Sino rito ang gusto mapagpala ng Diyos? May proseso po yan. Hindi lang tayo basta tanggap ng tanggap. Bago mo makuha ang pagpapala na yan, there will a lot of crushing, rebuking, correcting, nandyan lahat yan. Kapag napagtagumpayan mo yun, maniwala kayo, provision upon provision. Remember,
provision is given for future obligation. Number 3, provision is given to multiply and increase. In Matthew chapter 25 verse 14 to 25 verse 14, sabi niya, again, it will be like a man going on journey who called his servants and entrusted his wealth to them. Tandaan ninyo, ipinagkatiwala lang ang kanyang kayamanan. To one, he gave 5 bags of gold. To another, 2 bags, and to another, 1 bag. Each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. Magaling ito, no? So also the one who with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Nakita niyo po? Ano po nauna, provision or accountability? Nauna muna yung provision. Ang kasunod ng provision is accountability. Bakit? Sabi niya, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Ano sagot ng master? Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of from few to many. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Grabe. Nakita niyo po yun? Yung sinabi niya doon sa 5 at doon sa 2, pareho lang. Di ba lugi yung mas malaki? Hindi po yung attitude po tinitingnan ng Lord doon eh. Kung anong ginawa mo doon sa provision na ibinigay sa'yo. Kung konti man yan, pero ginawa mo ng tama, ganun pa rin ang pagpapala na darating sa'yo. Katulad ng 5. Amen! O anong ginawa niya naman nitong nag-iisa na nga lang? Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I know what you are, a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid. I was crucified. Kanta yun, di ba? And went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Binalik naman niya eh. Napakaganda ng sinabi ng master. Makakatulog ka na mahimbing. You, wicked, lazy servant. So you knew that I have harvest where I have not sown and gathered where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. Sana ibinangko mo na lang, nag-interest pa. So anong nangyari sa 28? So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. Grabe. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Grabe, no? Malupit po ba ang Diyos? God is full of principle in life, in His being. Maprinsipyo po siya eh. Hindi po pwedeng mabait po ang Diyos, mauunawaan ako. Hindi po ganon. Hindi ganon ang Diyos. Then, napakabait niya, mauunawaan niya ako. Okay lang to. Okay lang yan. Okay.
ay wag mong ilagay ang sarili mo, ang iyong pakiramdam sa pagiging Diyos niya. Amen? Ang Diyos, pag sinabi niya. Ilang mga Ehipto ang napatay nung tumawid sa Red Sea. Nakita niyo po yun? Ang dami pong namatay. Malupit po ba yung Diyos? He lived by His principles. Kaya huwag ka magmamalaki sa Kanya, napakalupit mo naman, Lord. Uy, ang dami nang niyang pinatay na mas mga matatanyag kaysa sayo. Anak mismo ni Parao, hinayaan niyang mamatay. Amen po ba? Ikaw pa kaya? Tatampo-tampo ka sa Lord, aayaw-ayaw ka sa Lord. O sige, bahala ka. Amen. Hallelujah. The Lord wants us to multiply and increase, to enlarge our blessing to others, not just for personal gain. Hallelujah. Yun ang gusto ng Lord, pagpalain ka para lumaki. Ang iyong pagpapala rin naman sa iba. Kaya kung sino yung mga ninong dito, kayo magtago. Kung ano yung kaya niyong ibigay, bigay niyo. Kung ano yung provision na dumating sa inyo, pagkasyahin niyo to be a blessing. Hello? Hindi yung pupunta sa'yo. Anong ebidensya mo, anak? Nasaan ang pinirmahan kong birth certificate mo? Yung baptismal. Ito po, ninong, paano mo napatunayan na pirma ko yan? Grabe, no? Amen? Hallelujah. In 1 Chronicle chapter 4, verse 10, Jabez cried out to God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request. Sino rito ang nagre-request sa Lord to enlarge his territory? Hello? Sino rito gustong yumaman? Yung totoo. Amen? Gusto mo yumaman pero ayaw mo namang gawin yung gusto ng Lord. Sabi ng kuya ko nung araw, imbestigahan nyo nga itong si Nikki. Baka nakahukay ng ginto. Because nobody expect the blessings I receive. Nobody believed in my status during that moment. Kasi ako lang nagtatrabaho sa amin eh. Yung isang kuya ko naging contractor na since 1990. I'm still studying. I became a contractor 2009, if I'm not mistaken. 2009. 2011, nakabili ako ng brand new na sasakyan ko, Starex. 2012 o 2013 ba kami lumipat? Nakapunta naman kayo sa bahay namin. Naitayo ko po yun, 2013. Yung mga apartments namin, nakapagtayo po kami ng ilang units ng apartments. Maging yung 2 unit na bahay namin, binili ni Von at sa Kanitin. 2 bahay yung binili nila. Sabi ng kuya ko to sa mga tao niya, imbestigahan nyo nga ito. Nakahukay yata ng ginto. Ang sasakyan namin, estudyante pa lang yung anak ko, binila ko na si Laki ng sasakyan. Nagtrabaho siya sa Toyota. Ako ang unang customer niya, binilang ko siya ng brand new Vios na top of the line. And I stopped being a contractor 2016. 2016, tumigil ako. 2016. Nag-private contractor na lang ako. Nakikita niyo mga kapatid, sila hindi makapaniwala sa blessing na natanggap ko. Ganyan talaga kapag si Lord ang nagpo-provide sa'yo. And until now, wala na, sarili ko okay na eh. Ang panalangin ko nga, Lord, kukuha mo na lang kami ng maliit na bahay. Ang hirap maglinis. Ang hirap po maglinis, maniwala po kayo. Yung misis ko, kinakaya niya na lang. Kaya gusto namin i-improve uli yung bahay, ipapaupa na lang namin, Airbnb. Tapos kami, lilipat. So meron kaming isang lupa na bibilhin, tatayo kami ng bahay doon. Para doon lang kami. Kasi ang hirap mo buhatin ni Nicole. Ang bigat na eh. Ayaw naman niyang magkwarto sa baba. Parang hindi daw siya belong. Ayaw niya sa guest room. Oh. Gusto namin, ganun, ang mga plano namin this year. Lord, provide us. And I'm so thankful. Sa magpipinsan, ang unang nagkaroon ng bahay yung anak ko si Lucky. Bakit? You and your household will be saved. Anong prinsipyo niya sa tithing? Lahat pagpapalain eh. Dahil yun po ang prinsipyo namin, yung anak ko, pati mga anak ko, pinagpapala ng Diyos. Si Daniel and PK, sabi ko sa inyo, nagsimula lang sa sapatos.
Linis-linis. Nagnegosyo sila ng jacket. Sabi ko, anak, ang hirap niyan. Hindi naman tayo malamig na bansa. Aba kung kailan summer, saka tumaas ang sales nila. Why? God is already prepared to release His provision to everyone who believes. Hindi ko po sinasabi ito para ipagyabang o ipagmalaki. Dahil ang tingin ko sa pera, wala po yan, iiwanan din eh. Namamanghalang ako sa pagkilos ng Diyos sa buhay namin. Maging ang buhay ni Monica. Sabi ko nga, hindi mamatay-matay. Sabi ng doktor sa akin, panay check up, nako, Diyos ko, Panginoon ko, itong linggong ito. Salamat, Panginoon. Kinabitan kami ng aparato. Ang dami. Natutulog ka, suot-suot mo. Pagdating ni Daniel, para kayo mga Afghanistan, Paano, naka-vest kami na ganyan, para mga bomba suot namin. Mayat-maya, every 30 minutes, pasatuloy yung ano ko. Every 30 minutes, kinukunan ng BP, natutulog ka ng Salamat sa Lord. Salamat sa church. Alam niyo kung bakit? Kaming 3 pastor, sinagot ng simbahan ang aming HMO. Okay, kung hindi kayo nag-tithes, di wala. Tegi na yung mga pastor nyo. Ha? Kaya sabi ko kay Pastor Pao at saka kay Pastor Lucky, magpa-general check-up kayo. Biri mo magkano inabot? 27,000. Gets nyo mga kapatid? Kaya sabi ko magpa-general check-up kayo. Gamitin niyo. Sayang. Amen? Blessing yun eh. Bakit ako kailangan magpa-general check-up? Kasi ang prayer ko, Lord, ayoko pa mamatay. Parang ang dami ko pang responsibilidad sa kanila. Gusto ko pa makita mga apo ko. Ang dami ko ng apo eh. Maglakihan, magkaroon pa ako ng apo-apuhan. Ang target ko mga 195. No? Napansin nyo? 7 kilos na po ang nawala sa akin. Okay? 7 kilos. And counting. Amen? Because I want to be a blessing. Dami kong apo. Ayan, no? Kita mo nagtatakbuhan. Malapit na kayo mawala dito. Doon na kayo lahat sa taas. May mga teacher na kami nakahanda. Hallelujah. May natutunan po ba tayo sa umagang ito? Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom. Anong meron sa kingdom? Will of God. Laws o batas. Anong gagawin sa batas? Sundin mo. Righteousness yon. At pagka sinunod mo, anong susunod? All this, plural, these things will be given to you as well. Sabihin mo, Lord, ihanda mo na ang provision ko kasi magke-claim ako. Sino rito gusto mag-claim? Ay, nako. Mag-claim na tayo. In conclusion, the goal of provision is to grow your ability to give, love, and have greater influence, becoming a bigger channel of God's blessing. Sino rito ang gustong maging malaking channel ng God's blessing? Hallelujah. Hallelujah. Alam nyo, minsan ako, nagmamaneho ako sa sasakyan, makikita ko yung mga pulubi. Sabi ko, isang araw, ayaw kitang makita dyan. Kasi pag ako tumakbo ng presidente ng homeowners, ibig ko sabihin mga kapatid, ngayon pa lang nagdi-desire na ako. At gusto kong sabihin sa Panginoon, Lord, use me. I want to become a blessing. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa Kanya, Lord, gamitin mo ako. Gusto ko maging pagpapala sa iba. Amen? Ang panalangin ko si Monique. Kasi alam mo yung puso ni Monique, grabe. Lahat po ng, pag wala na po siyang pera, lahat po ng pantalon ko, grabe po. Tinitingnan niya kung may laman. Kasi kailangan lagi siyang may pera because she want to bless others.
Grabe yung ano niya. Kung titingnan mo yung mga kasama niya sa barangay, at tatanda. Matatanda pero gustong-gusto siya. Miski na hindi araw ng pasok niya, papasukin niya. Miski hindi niya natrabaho, tinatrabaho niya. Talagang ang puso niya ay malaki. Amen? Sana, mga kapatid, tayo mag-desire din tayo to be a blessing. Amen? Hallelujah. Let's all stand. Lord, thank you for today, for giving us your words of provision. Lord, may we understand every situation that we have. It is important, Lord, for us to know what is the right words to say when we claim for your provision. We ask the Holy Spirit to provide us this wisdom. Thank you once again. We just bring back all the praises, all the honor and glory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah.